Eto mula kay John Reps, eto yung karugtong mga kapatid no ng ginawa pambobomba na naman ng water cannon ng China sa ating mga barko na maghahatid ng supply doon sa BRP Sierra Madre. So eto, actual video no, China naglagay ng floating barrier. Ito yung sinasabi ko sa isang video natin no. Naglagay sila ng floating barrier sa Ayungin Shoal mga kapatid. Supply boat sinira ng China Coast Guard. No? Etong balitang to hatid ni John Reps mga kapatid at bibigyan naman natin to ng commentary at reaction. Alright, so bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin. Muling hinarang at binomba ng tubig ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas ngayong umaga na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. At gaya ng dati, hindi pa rin pumalag ang mga barko ng Pilipinas. Yun ang nakakainis doon, di ba? Yun ang nakakainis. Nakakagigil mga kapatid. Tulad ng dati, di ba? Kung babalikan natin mga kapatid, no, yung mga nagawa na natin ng reaction video nitong nakaraan. 'Di ba? Kapag pumapasok ang China dito sa karagatan ng Taiwan, Taiwan napakaliit na bansa lang 'yan mga kapatid. Island nga lang 'yan eh. At napakalapit lang 'yan sa China mga tol. Pero wala eh. Panis pa rin ng Chinese mga kapatid 'di ba? Pag pumapasok yung kanilang mga Coast Guard, o 'di ba? Tagumpay ang Taiwanese mga kapatid, napapalayas nila na itataboy nila. O etong nakaraan, yung strategic bomber ng China, 'di ba? Oh, napalayas din na ipagtabuyan din ng Japan. Sa ibang mga bansa, ganun din mga tol. Narinig nyo na ba nag-iringan ng Vietnam at saka China, mga tol? Samantalang dito sa West Philippine Sea, sa WPS, pinakamaraming naukupang isla yung Vietnam. Sumunod ang China. O kumbaga silang dalawa'y nag-aagawan eh. O tingnan nyo, nakarinig na ba kayo nag-iringan yan dalawa? Wala naman, di ba? Bakit? Pumapalag din yung Vietnam mga tol eh. Subukan lang ng China na magtapang-tapang sa Vietnam, o di ba? Bakit dito sa Pilipinas? Halos wala naman tayo na ukupang isla, di ba? Halos wala naman tayo na ukupang lugar eh. Pero tayo pa yung nakakaranas ng mga pambubulas. Bakit? Alam kasi nilang kayang-kaya nila tayo eh. Kaya namimihasa sila mga tol. Diba? Yan din ang nakakainis doon sa nakaraang administrasyon kasi binaybi nila. Nalaman-laman pa natin 36 na Chinese ang nakapasok sa Coast Guard. Sa panahon ng nakaraang administrasyon na ngayon ay pinagtatanggol. Pinagtatanggol ng mga ewan ko na lang talaga. Tuloy natin mga tol. At piniling makipagpatintero sa mga dambuhalang barko ng China. Sa mga actual video na inyong mapapanood ngayon, bilang Pilipino ay muli na naman kayong makakaramdam ng galit mga kabayan. Oo, ako kanina pa ako naiinis mga tol. Yun ang panood ko, nakita ko lang tong balitang to. Nako talaga may ginawa na naman ng China sa mga Coast Guard. At ang Coast Guard, tulad ng dati, AFP tulad ng dati, Navy tulad ng dati, wala na naman tayong palag. No? Sinasabi nating opensa, depensa mga kapatid, no? Sa pagkakataong to, meron tayong misyon. Kumbaga sa basketball, ang mission natin makashoot sa ring. So tayo yung nasa opensiba, 'di ba? 'Yun ang mission natin, makapaghatid ng mission natin. Ngayon, ang China ang dumidepensa, mga kapatid. Sila yung nagtatanggol sa paniniwala nilang sila nagmay-ari niyan. Kaya nila ginagawa yan sa atin. Ito ang video na ipinost ng AFP kahapon. Dito ay makikita ang pag-alis ng isang supply boat na Yunay sa May 4 patungong Ayungin upang maghatid ng mga supply sa mga sundalong nakabantay sa nakasadsad na barko sa Ayungin. Diba? Mukhang tourist boat lang no? Yung maghahatid ng mga pasahero mula Batangas Ito naman Port. ang post ni Ray Powell kagabi kung saan makikita ang satellite image ng Ayungin at merong 10 barko ng China, ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia na tila nag-aabang sa pagdating ng mga supply boat ng Pilipinas.
Pasado 6:00 kaninang umaga, ang sasakyang pangdagat ng Philippine Coast Guard na MRRV 4409 o BRP Cabra ay sinalubong na ng mga barko ng China. 7:20, naharang at napalibutan ng isang barko ng China Coast Guard na may bound number na 21551. Tigas ng Kasama mukha. nito ang 2 pang Chinese Maritime Militia vessels na Ang titigas ng mukha. may mga bound number na 00036 at 00314. Ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra ay nahiwalay sa supply boat dahil sa irresponsable at mapanuksong pag-uugali ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia na nagpakita ng pagwawalang bahala sa Convention on the International Regulation for Preventing Coalition at Sea o COLRIGS. Ang supply boat naman na Kita nyo to mga tol. Ewan ko lang kung anong masasabi nyo rito Yung mga ganitong pangyayari mga tol, nakatutok yung iba, yung mga distractor, nakatutok yung iba kung paano sisiraan, kung paano pababagsakin si PBBM. Diba? Pasyal-pasyal, diba? Uma-under daw sa rules-based and regulation ng United States. Nagbabalita sila sinong ini-interview nila, si Laurel na kilalang pro-China at walang pakialam dito sa bansa natin. May pakialam siya sa China. Yun ang ini-interview. Sino yun mga kapatid? Anong estasyon tinutukoy ko? SMNI. Mga tol. Subukan nyo dumalaw sa kanila mga kapatid. No? Tignan ninyo. Tignan ninyo kung saan sila nakafocus mga kapatid. sa May 4 ay hindi nagpatinag. Nakipagpatintero ito para makalusot sa mga China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Pero hindi nagtagal, dito na gumawa ng isang maniobra ang isang barko ng China Coast Guard kung saan dinikita nito ang Yunai sa May 4 at sa isang maniobra pa ay muntik na nitong mabangga. Bayaning-bayani ngayon sila sa mga pro-China rito sa Pilipinas. Tapos ang pagmamatwid pa nila dyan, yung Pilipinas daw ginagawang pawn ng US. Hindi naman daw natin laban to Laban daw to ng US at saka ng China Talaga? Hindi ba natin laban yan? Naghahatid tayo ng supply doon sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Napasok sa EEZ natin, Exclusive Economic Zone. Tapos nakakaranas tayo ng ganito sa mga Chinese o sa China. Tapos hindi natin laban. Maliban na lang kung ang Pilipinas hindi nyo tinuturing na bansa nyo. Hindi nyo talaga laban yan. Kitang-kita sila may video Kitang-kita mga tol, yung mga dangerous maneuvers nila. Ay nako. Kung magiging pro-China ka pa, napakalaking eng-eng mo. Matapos yan ay binomba na nito ang supply boat at hindi lang isang barko ang bumomba, kundi 2. Tulad ng dati, wala tayong nagawa, wala tayong ginawa. Doon nakapagtagumpay naman, ay hatid pa rin naman yung mga supply, pero ito yung ginagawa sa atin. Naabuso nila mga kapatid kasi hindi talaga tayo pumapalag. Sinasamantala nila yun. Sa ibang bansa, hindi naman nila nagagawa yan Takbuhin naman sila sa ibang bansa Hindi ba tayo papalag, no? Hindi ba tayo papalag? Panoorin natin mga kabayan ang mga actual video kung saan ang mga karga ng Yunai sa May 4 na supply ay hinakot na lang ng Philippine Navy patungo sa nakasadsad na barko gamit ang mga maliliit na rigid hull inflatable boats nito dahil sa pagkasira ng Yunai sa May 4 sa water cannon ng China Sira at hindi din. na makatuloy. Ang China Coast Guard naman ay nag-deploy ng mga rigid hull inflatable boats nila upang maglatag ng mga floating barrier sa pasukan ng Ayungin. Grabe mga kabayan. Kapal na mukha, no? Tigas ng mukha. Tigas ng mukha nila mga tol. Tingnan nyo kung nasan na banda yung Ayungin Shoal Tingnan nyo.
O ito yung sample na mapa mga kapatid. O. Tingnan nyo kung saan banda na yung Ayungin Shoal. O. Ito yung Pilipinas. Dito yung Ayungin Shoal. O. Tingnan nyo nga kung gaano kalayo yan. O. Kung gaano kalayo yan mga tol. No? Ito yung part pa ng China to eh. Ito yung Hainan Island ata to. No? O. Mula dito mga kapatid, tignan mo nga kung gaano kalayo yan. At tignan mo kung gaano kalapit yan sa Pilipinas. O, sa Palawan. Para sabihin nilang sakop pa yan ng teritoryo nila, wala di ba? Ang kakapal talaga ng mga pagmumukha, mga tol, no? Grabe, ikaw nalang mapapaisip ka, grabe naman katindi ng mga mukha ninyo, parang adobe na sa kakapal ng mukha. The International Court of Justice ruled that Ayungin Shoal is within the Philippines exclusive economic zone. Conclusion, Chinese claims of sovereignty over the Ayungin Shoal and subsequent accusation that the Philippines Coast Guard ships were trespassing the shoal's outlying waters are misleading. Pero mo kung gaano kalapit yan sa Pilipinas, oh. Kung gaano kalapit yan sa Pilipinas, oh. Tapos kung gaano kalayo yan sa kanila, oh. 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 Pagpalagay mo ang Pilipinas, etong island na to inaangkin natin na atin. O di ba mukha tayong tanga noon dahil napakalayo na sa atin yan. O yan, mukha silang tanga. Kahit ang Luzon at Visayas, pwede mo nang iposisyon dito eh. Ganong kalayo. Ay nako naman talaga. Paniwalang-paniwala naman yung mga pro-China. Oh. Tutuloy natin to. Yan, naglagay sila ng floating barrier. Oh. Sarap torpedo na lang, no? Parang kung gera na talaga. Ay, nako. Look at this. These China Coast Guard ships are tormenting a small wooden boat on its way to bring food and replacement troops to a lonely Philippine naval outpost aboard a rusty ship. This outrage is happening today within the Philippines' internationally recognized and lawful exclusive economic zone. Internationally recognized and lawfully, di ba? Naaayon kasi tayo sa batas exclusive economic zone. Mga tol, wala bang kakastigo sa kanila? Kung hindi kayang gawin ng Pilipinas, sana meron man lang, kung meron lang sanang sariling kapulisan ng international law, no? Kung meron lang sana silang sariling enforcer o mag-i-enforce ng international law nila, di ba? Kahit yung UNCLOS, di ba? Within the Philippines' internationally recognized and lawful exclusive economic zone. The China Coast Guard, which is enforcing an illegal blockade during peacetime, calls this brutality control measures. This is a disgrace. And it's utterly uncivilized. Oo. Uncivilized, di ba? Bigat nun, na Ray Powell, ang bigat nun. Di ba? Uncivilized, mga kapatid. Talagang, ay nako. Ay nako. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba, mga kapatid, no? Comment mo na lang ang iyong opinion at iyong reaksyon. Hanggang sa muli, mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.